be quiet before the Lord as we allow Him, the Spirit, to minister to us, to sing and of course listen to His word. I will read to you from the book of Matthew, chapter 11, verse 28 to 29. The word of God says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul." Ang binubulong panalangin sa mga pulo, hanggang sa kagaratlanan sa kapatid. Mag-aampo kita. Daghang salamat, langit nun nga mahal ini ulawanon nga panahon. Nga imong gitugot ngadto sa matabusa kanamo. Nga kami imong itaga kayunan nga magatigom nining takna sa kabuntagon. Ining unang Domingo sa tuig 2021 dinhi sa among church. Nagpasalamat kami nga ikaw maayo kanunay ngadto sa matagusa sa miaging tuig 2020. We thank you, Lord, for the strength, for the wisdom that we were able to overcome sa daghan nga mga pagsulay, mga testings, ug mga obstacles na among na-experience sa tuig 2021. Yet we have seen your faithfulness. Your grace is sufficient for each one of us. That is the reason why that we are victorious, not because we are good, we are strong, but because of the strength that we have in Christ. Thank you, Lord, meaning tuig 2021. Now you are still telling us today that you are our faithful God. Regardless of circumstances, wala gayon ikaw nakausap. Ang imong pulong nagapainumdum kanunay kanamo, nga sama ikaw kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Mao kanay dako nga rason nga dili kami magpasulabi sa among kabul-anan, sa among kabalaka, tungod kay na ikaw uban kanamo nga maoy Dios nga kahigulungan, Dios nga makagagahom, Dios nga nahigugma sa matapusa kanamo. Usa karong panahon sa pagsimba, ining imong itugot nga time that we could come and worship you in spirit and in truth. I pray, Lord, that you would help us, that we will open our minds and our hearts, nga andam kami maminaw o mudawat sa mga pulong nga imong iandam alat na namong karon. Tihugi ang imong alagad nga mga dala sa imong mga pulong, nga ang tanan nga mga butang nga ipadayag, mahimo nga kini usa ka tinugdan, nga mahimo kami magmalikon, magmadasigon, labi na gyud sa pagpangandam ni ining tuig 2021. Wala kami kay balo kung unsay unahan namo, apan nahibalo kami nga ikaw una ka namo, ug gani ikaw sa niya ka namo. Salamat yan ang confidence nga among nabatunan nga wherever we are, you are always there for us. Thank you, Lord, for everyone who are here this morning. We thank you for their lives and for their support and prayer, for the ministry that you have entrusted to us. Gani iyang namo ang mga kaigsuunan nga naa sa mga kaluyahon, physically, or tingali, materially, they are in need. I pray, Lord, that you would also continue to reveal to them your presence, that your presence will be their inspiration, that they will continue to do the best that they could, so that your strength will be given or will be felt by each one of them. Salamat nini mga panahon, iampo namo nga ang Balangin Espiritu Santo mag-ministry ahead niining panahon sa among pagpamalandong.
that you are preparing our hearts, you are touching our hearts, you are helping us to be excited in listening to your words. Bless this service that we have today, that in everything that will be said and done, it will be in accordance to your will and purpose. Salamat sa imo ng gihimo ug sa imo pang pagabuhaton dalaygon ka kay kining tanan among gipangayo giampo pinaagi lamang sa pangalan sa imong bugtong anak o sa Ginoong Hesus. Amen. Okay, amen. Ako yan ang tawag sa akin. Praise God. Yaming pa lang sa dito. Okay, for our opening hymn, let's listen to a song, Standing on the Promises. Hallelujah. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Praise God. I will read to you from the book of Genesis, chapter 28, verse 20 to 22. The Word of God says, "And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give it the tenth unto thee." Para sa itong tithes and offering, let's listen to a song. So prepare to give to the Lord happily and joyfully. Amen. We offer up to
Let's bow our heads in prayers. Hallelujah. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for all the good things that you have done in our lives. Thank you, Lord God, because you can still satisfy our every desire and need in times of troubles. Your word says that we should give honor to you with the first fruit of our wealth. Accept, Lord God, our tithes and offering as a gift of worship to you. Multiply that we give for the growth of your kingdom. Thank you, Lord God, for everything. We bring you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Himingan ko sa tulong, no? Sa time we kaano kita, lamig kita ang feeling of us na maminota sa puno, sa Ginoo. It give us strength and power to overcome many things. So tanan excited, dili na ako dugay, no? Ako nang ihatag ang panahon sa atong pastor, walilain, hindi si Reverend Dulale. Atong palakpakan si pastor. Hallelujah. Okay, once again, good morning and Happy New Year. Hindi ang inyong katapad. Pwede man mo magsulti. Happy New Year. Praise the Lord. Importante kayo na kay karon ang unang Domingo na kita nagkakitaay sa iniusa nga pamaagi ug kini nahitabo lamang pinaagi kang Ginoong Hesus. We are being united and we can call ourselves and other believers as our brothers and sisters in the Lord. So we thank the Lord for the opportunity that we could be a part, because we are a member of the body of Christ. We would like to welcome everyone in the presence of the Lord this year, 2021, first Sunday. And I believe that everybody is expecting a new thing, because we know that we always love a new thing in life. We would also extend our welcome big words to our friends around, wherever you are right now, sa atong mga kaigsunan o lagi kaigayunan mga anak sa church, tungkol sa daghan ng mga reasons, tungkol sa mga protocols. Would like to greet you this morning. Happy New Year to all of you sa atong mga kaigsunan na sa lain-lain mga lugar. Salamat sa Ginoo nga iyaw sa kitang itagaan ng panahon nga mahimo nga kita maka-alagad kaniya pinaagi sa atong pag-iusa diha sa pagsimba. No? Okay. Magasugod kita sa atong mensahe karong buntag. No? I'd like us to I'd like to ask a question. Kinsa may nakaila ni ining picture nga naa sa atong PowerPoint? Do you know that picture? What's that? Cow daw. May balong mo na? Yeah. Ah. Ibex. Ox, di ba? Di ba tuig karon sa ox? Di ba? Year 2021, kanan sa kalibutan. So, if you know that, mao ka na ang nagahulagway sa atong kaugmahon. Pero unsa kay mga butang na maayo gikan niya na
picture, no? Kung ninyo makita na hindi man ninyo basahon na nasulat din na, no? It says there, throughout the world of symbolism, mythology, and folklore, the meaning of the ox is tied to that of the bull, no? Both representing the male aspect, fecundity, leadership roles at home or in public. So, yung i-notice na pwede ninyo matunan ikan ni ining animal, the ox, leadership rules at home or in public, renewal and power. Ox were some of the first creatures humankind domesticated to help with the agrarian chores. So, kung makita ninyo, doon na din maayo kabutang ma-learn na ito, kanang ginatawag na pagdumala, kanang pag-lead, labi na yun sa mga kalalapitan sa atong taksa-taksa na pamilya. We need men to lead the family, especially this year, 2021. So, kanaigot lang pagpainungtod sa atong mga kalibutanon ng mga butang na atong kanunay madungog may tungod sa bagong tuig. Ang atong text makita sa Ezekiel chapter 36, 28 to 31. Okay, ito na mo yung pala kasulatan inyong ukban sa Ezekiel chapter 36 Hinangin ako tanan sa pagpindong as we look into that. Chapter 36 28. Ako basahon sa NIV. It says there, "Then you will live in the land I gave your ancestors. You will be my people, and I will be your God." 36 and 28. Verse 29, "I will save you from all your uncleanness. I will call for the grain and make it plentiful, and will not bring famine upon you. I will increase the fruit of the trees and the crops of the field, so that you will no longer suffer this disgrace among the nations because of famine. Then you will remember your evil ways and wicked deeds, and you will loathe yourselves for your sins and detestable practice." Mao kana ang pulong sa Ginoo nga atong ibasa karon nga buntag. Okay? Ezekiel 36. Magamo kita. Amahan nga langit nun, nagahangyo kami nga imong kami tabangan, ini bahid sa kasulatan, ngamong tagaan o pagtagad, pagtudlo, ikan sa imong mga pulong, na doon na kami makuha ng mga pagtulunan, ingon man makahatag kinina mo o dugang na tabang, labi na gyud sa imong pagdirect sa among kinabuhi ini tuig 2021. Salamat sa imo nang ginahimo o sa imo pang pagkabuhaton
Dalaybon ka sa balay katapusan, kay kiniktanan among gipangayo, pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Pwede na makalingkod. Okay. Kay palubaw mo kung kinsa si Ezekiel? Do you know him? Ang atong theme karon nga buntag, as I have been saying a while ago, about new. No? We always love to have a new things. Kanunay yun kita na napangandoy, na makabatod kita o mga bagong mga butang. I believe in 2021, doon na yung mga butang na inyong naangkon, mga bago. And I know that you are happy with the new things that you have. Because we are more on what we are going to receive, no? Rather than what we are going to share. O kana ato kanunay una-una, unsa ka ang butang nga maayo nga maangkon nako dinhi 2021. Pipila ka ninyo nakadawat? Be honest. Did you receive something? Okay. Usa, matulo, 4, 5, halos tanan, no? So today we will talk about a new beginning. Ang bagong mga butang na kinahanglan atong pagasugdan sa niining tuig 2021. Kini gisulat ni Ezekiel. Kung ito nabutana ko sa inyo, kinsa man si Ezekiel? Si Ezekiel ni atong 6th century BC, may dugay hindi ng mga panahon. May na-record man siya sa Dagtog. He was a Hebrew priest and a prophet. Usa siya kapari na Hebrewanon, ingon man, usa-usab siya ka propeta. Mauna ang iyang profession. He held that each man is responsible for his own acts. Iya kanunay ipinuntuman ang mga katawhan sa Israel, pari man siya, and at the same time, prophet, nga ang matag-usab kanila sa iyang panahon, nga dunag yun sila'y tulubagon sa ilang mga kinahimo, responsible of his own act. The Hebrew prophet Ezekiel was a captive in the land of Babylon during the 70 years of exile. Nungdon ka mo nga ang mga Babylonian ipaguluhan ni Haring Nebuchadnezzar, ilang ipakikawayan ang Judah, labi na gid sa Jerusalem. Unya nahibalo kita nga nabihag ang mga katawhan sa Ginoo. Kung usa ni anang nadala na exile adto sa Babylonia, mao si Ezekiel. Nebuchadnezzar had carried him away when the nation of Judah was taken captive. Ezekiel is the first prophet of the exile in Babylon. Daniel, somewhat younger than Ezekiel, lived during the second part of the exile. Ezekiel, kini si propeta Ezekiel, saw the terrible sin of Judah and the punishment caused by forsaking the Lord God. The soul that sins will surely die, according to chapter 18, verse 4, is equivalent to what Paul was saying, the wages of sin is death. So mao kana ang kasaysayan, no? Nga ni atong panahona itugutan sa Ginoo ang iyang katawhan, particularly sa Judah, nga mabihag sila sa Babylonia. Ang rason ni tungod sa ilang mapinadayunon nga pagdumili o dili pagtuman sa subuan o sugod sa Dios.
So, this is not a punishment, but this is a time for the people of God during that time to realize about their failures, about their kanang mga sala na ilang nahimo. Mao nga gitugutan sila, no? Doon ay mga kalistanan di ay na tugutan sa Ginoo nga mag-anto siya mga tao para lang mailhan sa iyang katawan nga naadilay sila sayo. Unya, kung mag-inulsor siya, magbasol siya, posible ang Ginoo iya na po siya ipuhaon. So, wala sa atong verse kaniya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Pero, how long they will suffer? O na ang lisod. Unsa kadugayon ang pag-antos. Kita, nag-antos sa maginda. Nag-antos sa maginda. Ang pangutana na to, how long? Doon na ba'y kalabutan ng Ginoo sa atong kalistanan? 100%. God has. No? Why He allows us to undergo such difficulties? Maybe. No lang maybe. There are many believers and many Christians who really intentionally disobey God. Daghan mga Kristohanon nga intention yun sa ilang kasing-kasing na nagdumili sila sa pagsugot, sa pagtuman, sa pagsalig, kanunay sila nagbarog sa ginatawag na unbelief. That's why God allows such circumstances. I hope we are not included ni ana ang mga tao nga nagapadayon pagdumilip sa Ginoo. Ang Ginoo klaro nga nag-imbitar, nagahangyo, but yet Christians who are nominal Christians who continually refuse to God's conviction para mahimupunta ang matinumanon niya kaniya. Israel's heart had become rebellious, idolatrous, and hardened against God. Maupin niya ang katawan sa Ginoo, Israelinon. Despite breaking the conditions of their first covenant with Him, the Lord in His grace promised to make a new covenant with His people. This time, it was to be an unconditional covenant. There were no legal requirements for Israel to carry out, no conditions that they could break in His new covenant with Israel. The Lord promised to give His people a new heart of flesh. Instead of the heart of stone, God promised to give them a spirit of grace through the power of the indwelling Holy Spirit of life and love. So ang kasaysayan niya itong unang mga panahon, i-connect ini sa bagong pakigsaan nga ang langit ng Amahan aron paghatag o kagawasan sa mga tao nga nagapos sa sala, na iyang ipadala ang iyang bugtong na anak, ang si Ginoong Jesus, na atong isaulog itong miyaging Pasko, para niining bagong pakigsaan ang mga tao mahimo nga makagawas niya ng kahimtang sa dili matinumanon o pagsalig diya sa Ginoo. God will bring to them a new heart and the Spirit of the Lord, that a new beginning will start in the lives of every believers in Christ. Pero doon ay himuon ng Ginoo. Doon na tayo mga versikulo sa mga bagong tuig, sa garam ninyo madungo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya pwede na may develop. And then, ingon si San Pablo, forgetting those things which are behind and reaching for those things which are sumpay ninyo. And reaching for those are the things which are nawagin may kasumpay before. So, kinanglan yung dalunay mga baruganan sa pagtuon.
Pero lisod mag-reach out. Lisod mag-seek first the kingdom of God without renewing our hearts. The very important thing that we need to be able to do that, we must submit ourselves that God is going to renew our hearts. Without renewing of the hearts, bisag kanunay ni mo madungog ang seek ye first. Kanunay ni mo madungog ang forgetting those things which are behind. Dili yun kinimulungtan unless your heart is renewed. Amen? Uy, palakpak mo, no? Eh, dili kaya lalim magpadayag sa pulong sa Ginoo. As we approach this year, 2021, many of us are thinking and making resolutions about those things which we know we have to do. I-mention nato kanunay na bagong tuig, kanakit sa uno, katong mga dugay magmata sa butang, musayong mata, para ibog tuig 2021, sayo na din magmata. Unya, kanang tapulan, sayo na nga mo mata, unya, mo tabang sa buluhaton sa balay, o tingali mo ato sa uman. Pero pangutana, kanang mga ginahimo sa tradition, kanang mga belief, mga kultura, nagalungtad ba siya? It's only good probably for January, but for the following months, balik na po sa original. Kung sa kayo problema, doon na kayo mga problema na kinahanglan atong tanawon dinhi sa atong pagtuon. The only problem is that while we resolve to do these things, our resolve soon fades because we really don't have the power to keep them. O na ang inda mga kibsunan. And it doesn't have to do with our will power, but rather, dili kini mahitabo sa atong tinguha, sa atong kaugalingon nga usog, apan, dunay misupyon. But rather because circumstances beyond our control happen, which put all our plans on the back burner, if not in the trust. That's why dili nag-success ang atong mga New Year's resolution. Before nga nakailang sa Ginoo, kanunay gid biya ng New Year's resolution. Sultihan din sa eskwelahan sa parang imong New Year's resolution. Wala may nautan na doon na kita yung mga tinguha sa mga bago sa bagong tuig. Apan ang nahimong dili mayo, kay katong imong itinguha, wala man na-sustain. And if you will be asked, what is the reason why? Wala ma-sustain. Ano man dili na tuman? Kung saka ang inyong mga tubag. Wala mo yung mga tubag. O na ginaingon, basta tao mo pakyas. Gihimo ang saan, aron pakyason. Promises daw, in English, are made to be broken. So kung musaan mo lang ka, niya imo lang, di mo tumanon, ayaw na lang kung saan. Kaya kung sa Ginoo ka musaan ngayon soon, dili yun makalimot ang Ginoo. Iya kayo sukton. Kaya di siya kalimot. Mao nga, before ka musaan sa Ginoo, una-una sa nga kinibag ang limupan ako ni na ako'y presence of mind that every day I should allow God to help me to do my commitment. Mao ka na ang kinahanglan mo. As we enter 2021, what we need is a new beginning, which starts with a new heart and new spirit. This promise is given to us by the Lord through the prophet Ezekiel. Sumala sa Ezekiel 36.
two verses that I quoted from Ezekiel in verses 26 to 27. It says there, if you have that Bible, it says there, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Mao kana ang duha ka bersikulo nga atong tagaan o pagtuki, pagsaysay, pagtudlo karon nga buntag. Atong ipadayon ang atong tuluhaton mensahe. Okay. Ang unang bali is found in verse 26. Of course, ang isulatin na makita nato sa New King James Version. Sa isulti niya sa inyong Bible. It says there, I will give you a new heart. Kinsa may nagsulti? Ang Diyos. Kinsa may nagsultihan? Ang katawan sa Israel. Kung sa may po pasabot, tagaan silang bago na kasing-kasing. I will take, ingon ang Ginoo, sumala kay Ezekiel, I will take the heart of stone out of your flesh. Meaning to say, ang mga katawan niya itong panahuna, tig-a, kaayo o kasing-kasing. Sabot mong tig-a, gahi, mura siya bato. Kanang bato nga buhi. It's hard. O na mingon ang Ginoo sa verse 26, I will take a heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Kuhaon katong kasing-kasing nga gahi nga gisambingay sa bato. Kunya ingon niya, tagaan ka nako og bagong kasing-kasing. Mao na ang isulti ni Ezekiel. Apat mensahe nga nagatikan sa Ginoo kay propeta man siya. Unang ginaingon, ang propeta una siya musulti ngadto sa mga tao, kinahanglan makadugog siya. Kung unsay isulti sa Ginoo ngadto kaniya, so that he can share and talk to the people. Mao na ang propeta. Ang pare lahi, he listens to the people and talk to God. Vice versa. Okay. What the Lord is talking about is giving us, or is giving them, a heart transplant. Mahimo lamang buhaon nimo ang daan ng kasing-kasing. Kung ilisa nimo bangko, hindi man pwede nga naay daan ay bangko idikit. Pwede ba na? Dili. Kinahanglan buhaon itong stony heart out of that flesh, and then God is going to replace it with a new heart. Kung sa may buti pa sa butana, God, the Lord is talking about, is giving us a heart transplant. Familiar mo niya na heart transplant. But not a physical transplant, but rather a spiritual one. The heart is a bodily organ that pumps life-giving blood to the rest of the body. Kung healthy ang imong heart, ikapa daw yung heart. Is it healthy? Kaya kung doon ay problema ang heart, you really have a serious problem. Diba? Kaya nga naman, siya ang nagapump o life blood. In other words, nag-pump siya ng blood, nag-circulate sa tibok nato nga lawas physically.
to the rest of the body. The heart is symbolic of all that it means to be human. If you are human, you have a heart. And thank God, because our hearts pumps beginning when you were born. It does not stop until today you're sitting down there. Ang imong heart wa nagunda ug andar. Di ba mo makapasalamat sa Ginoo niya na? Na sa pagkatao nimo nagsugod nagpump ang imong heart. Hangtod kay ikaw di ani ining idara, and you are still enjoying your life because your heart is healthy, your heart is strong, it is pumping life blood to your body. Pasalamatan ang Ginoo. Once na mo stop ganit ng heart, sa may tapos tao, patay. Kung doon naman kayo i-take care of maayo, nagaang panahon, sa imong physical na lawas, dili ang imong naong. Kanang pagtabon sa imong makunot, pagpataas sa imong ilay, pagpapula sa imong nabil, kana, mahimong nindot na. Pero kung doon naman, importante nga imong i-take care, mga kaigsunan, is your physical heart. Hallelujah! Kung sa may pagkadao sa heart, kanang si kaon o ba o nang hinay na, no? Hinay na muliho. Okay. Pag-isipot na gamay o heart transplant, kaning naanda na ako sa mga pinahimo sa mga medical doctors. A heart transplant, hindi pa na spiritual, is an operation. Okay. A heart transplant is an operation in which a deceased, failing heart is replaced with a healthier donor heart. Doon na yung mga tao na doon ay sakit sa kasing-kasing o dili na siya mo-function o maayo ang iyang heart. Mao nga, kinahanglan kini siya, kung naagin siya kwarta, kinahanglan kini siya ma-replace pinaagi sa usa ka donor. Ang donor, kinahanglan usa mamatay. Aron ang iyang heart waon o ihatag, i-donate niya itong tao na dunay kasing-kasing na wala na nagapangsyon maayo. Grabe no. I have to die first so that you can take my heart, and then, pero una ko mamatay, ako na dahil itawag, ihatagan mo, kaning ginayon, will. Buti pasabot, kung matay ko, wow ng heart, ihatag na ako niya. So, dunay consent ang tigtugod o mga relatives. That's very important. Heart transplant is a treatment that is usually reserved for people whose condition hasn't improved enough with the medications or other surgeries. Doon na may tinatawag na bypass operation. Heart niya po na. Doon na po yung mga higala na bypass ko. Operahan bypass. Of course, mingon ka, bisura, very expensive. Pero kung gusto ka pag yun nga mabuhi, naagin kay kapalit, o tingali mo na yung magtunay, masalamat ka na inisa ng iyong heart, wala na nag-function, ni anang donor na healthy pa ang iyang heart. Para ma-revive ka, and then you will have a new heart. When you have a new heart, then you will have a good life. Without a healthy heart, then you will not have a good life. Kung sa may mga hinungdan,
mention kanina. Kung sa may mga hinungdan nga ang heart mo fail. Kay balo mo sa kung ay mga pipila ng mga lista na kuya para kay balo mo. Una, a weakening heart of the heart muscles, no? Nagahina ang iyang muscles. Pinatawag ka na cardiomyopathy, no? Hindi na kasabot na kayo kay medical o doctor. But, makuha na ito ka ng weak of the heart muscle. Nag-weak siya. O na'y kasagaran na katingon o kada na may duwang atake, no? Kada sa heart, sa brain, high blood. Kanang brain, kanang lunay ginatawag na mga dugo na naasa kag may nga arteries. Kunya operahan. Pero ingon imong doktor, pila ka percentage na mabuhi siya kung ingon doktor, wa ko kay malo. Daghan nagpa-opera, successful. Daghan po nagpa-opera, napatay. And then another reason is coronary artery disease. Doon na kita sakit ang kasing-kasing. And then the third one is heart valve disease. And the fourth one is a heart problem. A heart problem you're born with, anong ginatawag na congenital heart defect. Kay maluman mo na, nagikat pa sa iyang katao, na siya. So, the last one is failure of a previous heart transplant. No? Kung wag tayo mahimo, may munta, mamatay na lang kita. Okay? Sa lahat ng lugar o mga naso, kada tuig dunay giisip nga 5,000 heart transplant done every year. 5,000 mga tao nag-ilisa ng inakasing-kasing. And we are the first generation to understand how a new heart can replace an old one. Kahibalo kita nga kung successful ang pag-transplant, kanang nga tao mudugang kung taas pa ang iyang kinabuhi. O ang mga tao nga dunay problema sa kasing-kasing sa laing mga nasod, na-record nga dunay 5,000 ka mga tao kada tuig magpa-transplant tungkol kaya ilang kasing-kasing masakiton. Diri sa Pilipinas, ato naman ang giantos. Diba? Tungkol kay we don't have material things. If you have a problem of your heart now, ang atong damupan, ang Ginoo, Lord, touch my heart. And we pray for healing. Doon ay ginaayos sa Ginoo, ay kaputon man niya na. Pero doon ako'y mga nag-ampo na walang iayo. It's still in God's will. Kaputon giyapon sa atong buhay na Diyos. And we can understand the notion of how a new heart might change us radically and alter us forever. So makita nato nini, result niya ng transplant. Kung successful siya, kung doon na po'y nag-donate, na namatay sa siya, yan i-donate sa katawang iyang heart. Kung successful siya, kini mag-change sa iyang life. Because he has a new heart. Diba? Pero hindi na mag-angkong karon nga magkaluya anong heart aron ilusan. Ang atong ipadayag karon, physical man eh, ang atong ipadayag karon is spiritual na kasing-kasing na ihatag sa Ginoo sa ato.
spiritual cause of filthy heart. Doon ay spiritual cause of a filthy heart. Kung sama, sumala sa Ephesians chapter 5, verse 14. Ingon din na sa Ephesians chapter 5, verse 14. Wherefore he saith, isa may nagsulat sa libro sa Epeso? Paul, no? Ephesians. Kung sa kisulti ni Paul, awake, thou that sleepest. We are talking about spiritual, ha? Kung sa may inundan ang atong spiritual na kinabuhi, ang atong heart, dunay balatian. Mao kini ang balatian na nakita ni San Pablo pinaagi sa giya sa Dagang Espiritu Santo. Ingon ni San Pablo, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Mao kana ang isulti ni San Pablo nga ang daghang Kristohanon nga naa sa Ephesus, mga tao nga huyang diha sa pagtuo o sila na natulog sa ilang spirituhanon nga kinabuhi. Doon na ba'y posibilidad na Christian nagatulog sa iyang spiritual life? Yes, there are. As I mentioned a while ago, daghang kayo ng mga nag-claim na Christian na ginatawag ng mga nominal Christian. What does it mean? Ang ilang i-claim they are Christian, but their lives is not being a good example. Their lives are more on fleshly thing na ilang ginahimo. Mao kami kung si Paul, if you are a believer of the Lord in Ephesus, he said, it's time for you to awake from a deep sleep. Panahon nga kamo mo tukaw, mo bangon gikan sa pagkatulog nga wala nagahimo sa buluhaton sa atong buhi ng Diyos. O mingon si Paul, and Christ shall give you light. Pagbangon, niya, gikan sa pagkatulog. In other words, you should desire yourself to get out from that situation. When you have decided, kung mag-decide ka nga magbiya, gikan sa pagkatulog, ingon ni Paul, Christ will give you light. Pero kung natulog ka, unya gi-encourage ka na mag-surrender sa Ginoo, unya pabilin ka sa pagtulog, God will not give you light. Di gid siya muhatag nimong kahaya unless you decide to come out. And Paul says, Christ shall give thee light. This time, the idea of sleep is used for individuals rather than for a nation. Ang isultihan ni San Pablo din taksa-taksa katuluo nga naa sa Ephesus. Nakita ni Paul, dagat kanila nga mga huyan ang ilang kinabuhi, nagpasulabi sa ulundon nga mga butang. Gitawag kini siya nga natulog sila sa ilang spirituhanon. Unya giawag ni Paul, ingon niya, bangon ka mo gikan sa inyong kahimtang. If you do that, Christ will give you light. Amen? Pila ka ninyo nakasinatian? Nagitagaan ang kinabuhi, uman ka mo nagbangon. Ang kinabuhi nga nagbangon, masakiton to siya. Filthy ang iyang heart. But when he decided himself to rise again from that situation, ingon ni Paul, Christ will give you light, will give you hope, will give you assurance, and joy, and happiness. Mao kana gusto nato mahitabo sa tuig 2021. A new beginning. In Romans 13 verse 11, it says there, kung makita ninyo, ingon nila, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Ingon ni San Pablo sa taga-Roma, na believers sa taga-Roma, ingon niya, kung kahibalo ka mo sa panahon
panahon, nining panahon, isulti ni San Pablo sa iyang panahon, nakita niya gadaghang mga tao nga nagpalayo, nagluya sa pagpangalaga. Iko niya, if you know that you are weak, and Paul says, now it is the time to awake out of sleep. Kinahanglan i-accept sa katao nga huyang siya. I-accept sa katao nga luya siya sa pagpangalagan. Kung iya ka nang i-accept, then he will come to the Lord. Ingon ni San Pablo, it's time to awake. It's time for you to rise. Why? Because God will do something in your life. Praise the Lord. Leading to 2021. Tingali sa 2020, daghan na to. Daghan na maluyapon. Murag bukat ilakang kaingon sa iglesia. Murag bukat ang magamot sa pag-abil sa mga pulong sa Ginoo. Bukat ang mga gabil sa pag-ampo, sa pagdayeg sa atong buhi ka Dios. Ingon ni San Pablo, you are sleeping, but I don't like you to sleep always. But I'm encouraging you to get out from that situation, out of sleep, so that Christ will give you another kind of life and life in your commitment, in your service to the Lord. Kinahanglan ng new heart. Do you want to have a transplant today? Heart transplant. If you see your life, your heart is weak. Your heart is filthy. Your heart is not functioning well. Your heart is not dili siya madinawaton sa mga pulong sa Ginoo. Sa daling salita, you have a filthy heart. And if you have a filthy heart today, you cannot deny the fact the Lord knows your heart. And the Lord is encouraging you. You must undergo a heart transplant. You have to allow Christ to replace that heart who is filthy. Allow Him to give you a new heart so that life again will shine and life again will be able to become an example, a light of the world. Having a new heart will give us a strange and wondrous feeling that somebody else is inside us. Katong mga tao na nakasinati og heart transplant, sa diyang successful ang heart transplant, ilang i-recognize na katong kasing-kasing na naa sa ila karon, dili to ila. Somebody has given it to them, to Him. Kung imong ilhon ang kanang heart na mo'y nag-control sa imong life, na dili imo ng heart, what will you do? You will be thankful. You will be thankful because you have been given another chance. Muna ginaingon, how grateful that person should have if he has received that heart. As believers, we can also be grateful because beating inside of us is God's own heart. Amen. Igun na mga tumuluo, kinahanglan mo pasalamaton kita kay at niya kanadto makasing-kasing karon after we have received the new covenant is God's heart. Hallelujah! Palakpakan natin buhay ngayon. Pasanta ninyo. Umat ka bituog, bidawat, bilang, ang Ginoong Jesus, kay mong Ginoo, personal Ginoo, manuluwas, ang kasing-kasing ninyo, ibangko na sa Ginoo. I-transplant. It's no longer you. Mamunang ingon ni San Pablo nga sa Korinto. Ingon niya, we are bought with a price. We are no longer, kining alawas, it's no longer us. It belongs to one who bought us. Mauna ginaingon, we have a new heart. Do you have a new heart? Ikaw na daw sa
gid kanado nini, kung gusto lang gid ka mabago, isurrender ka ng imong heart sa Ginoo karon. Yeah. Gusto niya na ilisan para nining bagong tuig 2021. Mahimong mausap na ang imong pananaw sa buhay. Mahimong mausap na ang imong relasyon sa Ginoo o relasyon nimo diha sa pamilya. You will be loved by people because God changed your heart. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya nga naman, hindi mo na yung pwede sa mga kaigsunan. Sa isulti sa Proverbs, diya sa Proverbs, nagaygon nila, Solomon said that as a person thinks in their heart, that is who they really are. Si Haring Solomon nagsulat, of course, isulat niya ngadto sa iyang katawan, na katawan sa Dios. Ingon ni Haring Solomon, kung unsa aganit ang giuna-una sa tao, diya sa kasing-kasing, mao kana siya. Kung ang imong una-una karong buntag sa imong kaugalingon na huyang ka, huyang din ikaw. Kung ang imong una-una karon nga mahimo nimo pagbaro bisan ining panahon sa pandemic, mahimong nimo na. Tungod kay si Solomon nagingon, that is who they really are. Doon ay gisulti si Jeremias. Jeremiah chapter 17, verse 9. Sa New King James na kayo na, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Ipadayan ni Jeremias, giingnan niya ang katawan si Israel, mga kaigsunan kay balo mo nga ang atong mga kasing-kasing malimbungon sa tanang mga butang. Kung makita kang limbungan, ikat sa kasing-kasing. Nagapadayon si Jeremias ang ingon, ang atong kasing-kasing is desperately wicked. Muna ang kondisyon sa katawan sa Israel. Sa atong panahon, before we have known Christ as our personal Savior, we are desperately wicked. But after we have accepted Christ by faith as our personal Savior and Lord, then the Lord has changed our hearts. Iilisan sa Ginoo. Apan sa niyang nagapadayon kita pagpangalagad, there are tendencies. Doon ay tendency nga kakaluya kita. Mao nga kinahanglan i-maintain nato atong new heart that God has given us in Christ. So that we can overcome. We can overcome any problems ahead of us or before us. Why? Because that new heart is from God. Jesus talks about how important the condition of our hearts is. Si Ginoong Jesus ang tuglo sa iyang tinunan when He was here on earth, sa condition sa ilang kasing-kasing. And He said, mauning isulti ni Ginoong Jesus, the good man brings good things out of the good stored up in his heart. Ang mga ayong tao magahimo og mga maayong butang kung unsa ang stored up in his heart. Mao nang ginaingon ni San Pablo, kung gusto ka maghunahuna, think on these things. Think about the good things of the Lord. Think about positive things. Although dagan nagsulti nga tuig 2021 malisod pag yun, dagan pagin pagsulay. Maggrabe pag yun ang atong kahimtang. Let us not base our pagsalig sa kalibutan. Let us base on what God has
promises. No? Isalig nato kaniya kay ang mga maayong butang ana sa usa ka maayong tao kana na stored diha sa iyang kasing-kasing. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Luke chapter 6 verse 45 says, put out the overflow of his heart, his mouth speaks. Ingon niya palunga, buhaa, kanang overflow of his heart. Kanang daghan kaayo na sa kasing kunya mao ni ginaingon. Kung sa kaning nasa sa kasing mausap ang magawas sa imong bangban. Kung dautan ang imong kasing sa imong gawas, dautan sa sige ka o pamalikas. Sige ka o condemn sa tao. Sige ka o pagulbul kay dautan man kasing-kasing. Pero kung bago ganyan kasing-kasing kay gi-transplant Ginoo bilang Kristo, then we speak about good things. Even we are in the midst of difficult times, we can still say, thank you, Lord. Hallelujah, praise the Lord. We can still listen to Him because in our time, ating kalisdanan, the Lord is also speaking to us. This is the main reason why we need a new heart. Samtang ko nagahuna-huna kung unsang mensahe na akong ipadagan, i-share, i-panahon sa bagong tuig. Nagkakaya kong i-considera ang mga versikulo. Pero na-touch ang akong attention ining isulat ni Ezekiel sa chapter 36. May tungkol sa pag-awhag sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Kini iyang mga katawhan nagpuyog yun nga dili matinuon, matinumanon sa Ginoo. Mao ang gitugutan sila nga mapihag sa lain ng mga nasod. Kung dito nag-antos sila. Apan si Ezekiel nagapadayon sa pag-encourage nga ang Ginoo bisag gitugot niya kining kahimtang nga ilang na sinati during that time, God is still going to do something. O nag-encourage ni Ezekiel sa mga tao. Mao nga ang rason niining panahon, you and me need a new heart because our hearts have become hardened by life's trial. Tingali ining ato kasi sinabihan ining pandemic. Yun sa niyo pagsusi ang kalisdanan na itong yatubang, nakapahuhog pa rin sa kasing-kasing na masinanib, nagasalig ka sa Ginoo o nigari ng ating kasing-kasing dili na ta utang sa atong pagsalig sa Ginoo. If you are a businessman, can you still thank the Lord that your business is not successful? If you are working, kanang inyong itrabahuan, nag-skeletal na, o tingali, i-close na, can you still thank God for that? Wata kay balo sa Ninitoy 2021. Of course, daghang mga positive, mga mubalik, at maayo, mga panginabuhi. Pero in case, the Lord will still allow us, and we still say, Lord, thank you. That's the question. Because sometimes, ang observation is, tungkol sa kalisod, nagagahit na ang atong sikasa. Dili na kita matinumanon sa Ginoo. Dili na kita maghihatako. Kaya ang atong rason, nga muhatag man ko, nga lisod man ko.
Mura ba, o rent kag balay, di ka na mo rent tungkol sa pandemic. Pero bisang pandemic, mag-rent di hapon ka, kaya mo nagbigamit. Di ba? Usahay, gamiton ang circumstansya to justify the means. But this morning, my advice and encouragement to all of us, if you have experienced a hardened heart, invite God to touch you this morning. We need that God can give us a heart transplant where He will remove our stony heart. O manang dahil, i-remove niya ka ng stony heart, i-replace niya sa iyang pabuton na maayo, na kasing-kasing, and give us a heart of flesh. That is a heart that is open to all God has. Therefore, next time na itong ikaduha, because of our time. Therefore, let's ask God to do some cardiovascular surgery to get our hearts pumping once again with that life-giving and life-saving blood of Jesus Christ. Sa katapusan, mga kaigsunan, atong angyon ang atong buhi na langiton nga mahan na pinagi kang Kristo. Ngayang imuon ang iyang kabuhuton sa atong kinabuhi. But He will never do it in us unless we will offer ourselves to Him today. If you acknowledge that you have a filthy heart, your heart is not right, the Bible is telling us, God is ready to replace that heart. Because He wanted you to have a new heart. A heart that beats about who God is. The faithfulness of the Lord. Nindutong tayo kaduha, pero our time is not permitting us. But it is good. We have an opportunity to realize and to see the condition of ourselves. The heart is the center of our self. When the heart stops, it dies. That person dies. But we don't want the heart to stop because of sickness. Kita gusto ng undan ng atong pagpangalagan sa Ginoo tungod lang sa mga kalusod. Mao ka na hinungdan na gusto sa Ginoo na pulihan niya ng atong kasing-kasing. Kasing-kasing na dunay pagtagad sa mga butang na iyang kahimutan so that we will become a blessings this year, 2020. Mao ka na mga kaigsuonan. The question this morning is to end our message, is there anything God can do to you? Doon na ba'y mahimo ang Ginoo nimo kanimo karubutan? Naaba sa'yo mahimo? Dili gini kalimod na nakita problema sa atong heart. Daghang mga panahon, nagakatulog kita sa mga butang na iya sa Diyos. But this morning, God is telling us, naaba siya maghimo sa tagsa-tagsa kanato karong buntag ining unang simana, unang Domingo sa tuig 2021. I believe dunay mahimo ang Ginoo. Iyang i-present ang iyang timuha. He wants us to have a new heart. New heart that would do things that give glory and honor to Him. No matter how hard the past,
is you can always begin again. O nang revival. Kung saan ay kalisod ay mong nakihan, you can start again. Every day is a chance to begin again. Don't focus on the failures of yesterday. Start today with positive thoughts and expectations. And the last statement says, forgiveness says you are given another chance to make a new beginning. O na, ang awag sa Ginoo, kung doon na kayo nakita ng mga problema sa inyong kasing-kasing karon, ikaw may naibalo, gawa sa Ginoo, Lord knows your heart, ingon din sa atong challenge, pangayoy ka ng pasayo, kung kang iwas siya, napapuhon niya ang atong kasing-kasing. Kung mabago na ang atong kasing-kasing, mahimong mag-glorify na nato ang Ginoo o mahimong kitang panalangin sa membro sa atong pamilya o sa atong mga hinigugmas kinabuhi o sa atong mga higala kay dili man pinadili ang pag-share sa maayong balita. Walang pang nagkukuha sa aton. We are still free to share the gospel and we will share to them the life that God has changed us because He has given us a new heart. Sometimes we have to closing song. Whatever it is, I'd like us to have a time. Do you have a need? Is there anything God can do for you this morning? Seryoso ang imong kinabuhi. Pamalandungi ang iyang pulong karungkutan. Kung naa ka may mga pagkinanglan, I'd like you to stand. At nalay pagkinanglan. If you have need today, if you want God to touch your heart again, just stand wherever you are and I can pray for you. Nakalimuhin mo yun, Pastor, please pray for me. Just stand wherever you are. That's right. Daghang salamat, langit nun nga mahal. Manining unang Domingo sa tuig 2021. Imo kami dinala din sa simbahan sa PLBC. Sa tinguha nga makadungog kami sa imong mga pulong. Kung tuod man nadungog namo ang imong mga pulong, gikan sa sinulat ni Propeta Ezekiel.
nga nag-aawhag sa katawhan during that time. Nga mubalik sila sa Ginoo maghinulsol sa ilang mga sala. O magagyo nga ang Ginoo magausab sa ilang kasing-kasing. Kasing-kasing nga matinhuon. Kasing-kasing nga matinumanon. Kasing-kasing nga madaugon o malipayon panahon sa kalistanan. You are also speaking to us today that you are encouraging each one this morning. Maninig tuig 2021, na-realize na mo nga daghan kami mga kapakyasan. Naidagang mga panahon nga nakatulog kami, apan karong buntag imo kaming gibangon. Ug sa among pagbangon, nagsaan ikaw nga si Ginoong Hesus, magahatag ka namong kahayag, nga mahimo kaming panag-ignan sa mga tao palibot ka namo. Doon na di ay opportunity nga mahimo kaming panalangin. But only we need to submit to your direction even today. You have challenged us today that we need to change our hearts. That we will allow you to work within us. That this year 2021, we will be totally a new man. Man with excitement. Man with vision. Man who is ready to do something for you. Naibalo kami nga doon na kay mahimo. Each one of us who stood this morning in your presence. Nag-accept kami nga doon na kami mga failures. We are weak. But this morning our prayer is touch our hearts again. So that revival will start in me and in all of us this year 2021. Kuha ang mga negatibo nga mga butang na nasa mong nauna. Kuha ang mga unbelief nga naa sa tagsa kinabuhi. Tagay kami kasing-kasing nga kanunay andam sa pagdawat sa imong mga pulong. Ingon man pagsabot sa imong mga mensahe, tungod kay ikaw ang Diyos gamhanan, doon na kay matahong nga plano alang kanamong tanan. Tabangin kami, huyang kami, apan ikaw ang among tinugdan sa among puso, tungod kay sufficiente man ang imong grasya. I pronounce blessings upon each one here this morning sa pag nag-represent sa ilang pamilya. Bless their family, Lord. Iusaha sila sa usa ka panginabuhi, pagpangalagad diya kanimo. Kung doon na may mga problema sa tagsa-tagsa kapanimalay, I pray that you would minister to them. Of course, pinaagi sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa imo nang himog, sa imo pang pagkabuhaton. I-grant ang among mga prayer, meaning tuig 2021, na mahimo kami matinumanon nga imong mga tao nga nag-aalagad kanimo. Salamat sa imo nang gihimo pagabuhaton pangani kanamo. Meaning tuig 2021, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa amo mga kaigsunan nga dili na mo kauban karon dinhi sa church, bless them also. Whatever needs they have, I pray for your blessings. Sa among mga kaigsunan, mga higala nga naa sa lain-lain nga dapit, panalangin usab ang ilang kinabuhi. Panalangin ang among nasod. Salamat nga ikaw sa gihapon, naghatag ka namo og maayo nga direction. Labi na gyud sa among pagkinabuhi while we are still here on earth, waiting for your coming. Dalaygon ka sa walay katapusan. O karon ang gugma sa langitnon nga amahan, o ang grasya ni Ginoong Hesus, o ang pagigayat sa Malaki Espiritu Santo nga among maglilipay, magauban ka na mo gikan karon hangtod sa walay katapusan. Kay tiningtanan among ipangayo o giangko, pinaagi lamang sa pangalan sa imong bugtong anak na sa Ginoong Hesus. Amen.
and see you next Sunday. Salamat sa inyong mga prayer. Okay. Praise God. Again, Happy New Year. Malipayong pagsaulog sa bagong tuig. Pinaagi sa grasya sa atong buhi.